Meron po akong ipapakitang picture sa inyo. At naka-receive na po ba kayo ng ganito? Madalas po ba kayong maka-receive niyan? Buwan-buwan. Tuwing kailan po natin marireceive yan? Kapag malapit na po tayong maputulan or ma-disconnect. At gusto po ba natin yan? Ayaw. Ayaw po natin yan, yung disconnection, letter or notice. No? Kasi kapag tayo po ay na-disconnect sa kuryente, ano po ang pwedeng mangyari? Walang ilaw, mahirap, mainit, ayaw po natin mangyari yan. Tama po ba? Amen. At ano pa po? Ito po, ang internet or yung Wi-Fi. Ano po ang pakaramdam kapag kayo po ay nadi-disconnect sa internet? Ano po? Boring, yung kanina naiinis. Di ba parang nag-i-scroll ka sa social media and then biglang nawala yung internet, punta ka agad sa modem, no? Tapos yun pala, nagbiblink-blink ng red, tapos PLDT na naman, no? So, ayaw po natin ma-disconnect sa internet. Kaya minsan, tayo po ay lumalabas, tayo po ay naka-load, no? Tayo po ay naka-data kasi we want to be connected sa Wi-Fi or sa internet. Dahil sa internet, tayo po ay trending. Okay? Tayo po ay laging nasa trend. Gusto po natin tayo po ay connected sa trending, di ba? Ngayon po, may balita, nagkaroon po ng malakas na lindol sa Thailand, no? Meron pong malaking building na gumuho, no? Let's pray for them for safety, no? Ingatan po sila ng Panginoon. Pero, yun po, we want to be connected sa trending. Tama po ba? Lalo na sa news, no? Kaya po tayo nasa social media or sa anong platform ng social media, no? We want to be connected dahil, ito po, how many hours do you spend using social media? Tanungin ko nga po kayo, gaano po kayo katagal bumababad sa social media? 4 hours? Sige po. Ano pa? 1 hour. Dodo kasi nagsasabi ng 1 hour, no? So, nag-research po ako sa SOAC's website. Sabi po dito, what is the average time spent on social media each day? On average, people spend about 143 minutes. That's 2 hours and 23 minutes. On social media every day, that's almost 2.5 hours per day spent scrolling through different platforms. Teenagers are the biggest users, especially teenage girls, who spend nearly 3 hours a day on social media. Accurate po ba yan? Parang duda sila eh, no? Parang ang late ng 2.23 hours, bitin sa amin yun eh. Di ba? Kaya po minsan, extended po. Tama po ba? Ayaw umamin, nahihiya. Kasi alam nila, di ba? Minsan 4 hours, 3 hours, 6 hours, not on to the point na nagugugol na po natin yung buong araw through social media. Di ba po? We want to be connected. No? Sabi dito, we want to stay connected to the happenings around us. Gusto natin connected tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Dahil, ano po ba ang meaning ng connect? Kanina po natin siya binabanggit. Ano po ba meaning niyan? Sabi sa Cambridge Dictionary, join together. Join together. Dahil, we are made to be connected. Tayo po ay ginawa or nilikha ng Panginoon to be connected. Tama po ba? Siyempre, hindi po tayo solo, hindi po tayo pang sarili lang. We want to be connected. At saan po ba tayo nakakonect? How about you? Where are you connected to? So I have 4F, kung saan po tayo connected. Siyempre, number 1, siyempre sa family natin. So gusto natin connected tayo sa family natin. Connected po ba tayo? Talaga? Mas maganda po na connected. Why? Kasi po, alam niyo po ba yung commercial ng Lucky Me? Yung nagpa-family dinner? Yun po yung pinapromote nila, di ba? Before. Na ang bakit daw family dinner? Kasi sa family dinner, doon po nagkaka-connection. Doon po nagkakaroon din ng relasyon. Kamusta work mo? Kamusta yung school mo? Nagsasabay pa po ba tayo kumain? Hindi na. Ugaliin po natin magsabay-sabay sa pagkain. Tama po ba? Amen. Kasi usually naririnig ko, kasi Kuya Jim, busy na kami. Hindi na kami nagkakatagpo ng schedule.
di na kami nagkakasabay-sabay kumain. Hindi po. Kailangan kahit pa paano magkaroon po tayo ng sama-sama, mag-family dinner, family lunch, or family breakfast. Amen po ba? To have connection and relationship. Amen? Amen. Pangalawa, we have friends. Meron po tayong mga kaibigan, tama? Kaibigan na gusto natin kasama gumala, kasama mag-hike, kasama kumain, magkape, magkwentuhan, mag-jogging, mag-Strava. Yun po yung usong-uso ngayon, tama? Nag-Strava ba kayo? Pupunta lang ng tindahan, bibili. Kasama yung tropa, mag-Strava pa. So, we want to be connected to our friends, syempre. Ano pa? Syempre, financial. Importante yan. Kaya tayo nagtatrabaho, kaya tayo nagbi-businesses because we want to be connected sa ating mga financial. Amen po ba? At dulo is for our future. So we prefer for this, nag-aasikaso tayo, nag-grind tayo, para magkaroon po tayo ng better future to be connected sa ating future. Amen po ba? So, ito po ang tanong ko po sa inyo. Natanong nyo na rin po ba ito sa sarili nyo? Ngayon, kung hindi pa, tatanungin ko po kayo, how's your connection to God? How's your connection to God? Pwede po bang tanungin yung katabi nyo, how's your connection to God? Are you connected or disconnected? Saan ka dyan, kapatid? Saan ka dyan? Connected or disconnected? Kailangan po natin i-analyze yung heart natin ngayon. Connected ba talaga ako sa Panginoon? Or baka hindi ko alam, disconnected na pala ako sa Kanya. At yan po ang pag-aaralan natin today. Stay connected. Pwede po ba tayong manalangin saglit? Let us pray. Lord Heavenly Father, pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan ka, dinadakila ka, O Diyos. Salamat, Lord God, for the rest of the week. Sinamahan mo kami, ginabayan, iningatan, Lord God. Di mo kami pinabayaan, Panginoon. Nawa today, as we study your word, Lord God, give us knowledge, wisdom, strength, and understanding, Panginoon, na maitindihan namin mabuti lahat, Lord God, na hindi kami lalabas sa simbahang ito, Lord God, na empty-handed, Panginoon. At Lord, gamitin mo ang aking bibig, ang aking dila, ang aking buhay, Lord God, to deliver your word. Ikaw lang ang maramdaman, ikaw lang ang ma-experience, ikaw lang ang marinig, makita, Panginoon. Ito po ang aming panalangin at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede bang mas malakas na palakpak for the Lord? Yung abot hanggang langit? Yung mas malakas? Wow! Energy na energy ang second service. Sige po, putuloy po tayo. Ano po ang nakikita nyo sa picture? Ano po ang nakikita nyo? Sige po. Walang dahon. Ano pa? Tuyot. Gusto nyo po bang may ganyan kayo sa inyo? Sa bahay nyo? So parang nonsense, useless. Tama po ba? Ano ang pakinabang niya? Diba? Pag nainitan ka, di ka nga masisilungan yan di ba? So, yan po nga nakikita natin, yung puno na yan. At ayaw po natin yan. Amen po ba? At ayaw din po natin na ganito po yung buhay natin. So ngayon po, are you connected to God or to the world? Saan ka po connected, kapatid? Lilinawin ko po, dun po sa world, we have 4F, family, friends, financial, and future. Okay po yan. Tama po ba? Kailangan po natin yan. Mahalaga po yan sa life natin. Pero ito po ang tinutukoy natin, yung worldly desire. Or yung worldly sa ating buhay. At nakakalimutan natin ang Panginoon. So, saan ka connected, kapatid? Sa Diyos o sa mundo? Why are people disconnected from God? Bakit ba tayo disconnected sa Panginoon? Gusto niyo po ba malaman? Di ba we want to be connected to God, but sometimes we are disconnected to Him. At ano po ba ang nagiging reason bakit tayo nadidisconnect sa Panginoon? Kahit ayaw natin, pero nadidisconnect tayo. Number 1, distractions and worldly focus. Nadidistract ka ba, kapatid?
Yes. Na-experience natin ma-distract. Kasi ang distractions is yung mga yung kumbaga distraction, alam ng ano yan eh, ng kaaway or sa sarili mo kung saan ka pwedeng ma-distract. Di ba? Sabi sa 1 John 2:15-17, sabi po dito, pakinggan niyo po ito, do not love this world nor the things it offers you. Huwag daw po nating mahalin yung mundong ito at yung mga bagay na i-offer na ito. Dahil, for when you love the world, you do not have the love of the Father in you. For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. So once we love the world, the offers, yung mga bagay na offer ng mundong ito, doon po magkakaproblema. Kapag nagiging mas namatimbang na po yung ibang bagay kaysa sa Panginoon, nadidistract po tayo. So ano po ba yung ino-offer ng mundo? For the world offers only a craving for a physical pleasure. What is craving? Strongly desire, longing for something, longing for someone that masasatisfy yung sarili mo. Pero sa maling paraan. For physical pleasure. What is physical pleasure? Marami po. Once we go out sa simbahan, maraming pwedeng i-offer sa atin. Tama po ba? Marami. Di ba? Paglabas mo, depende sa sasamahan mo, depende sa titignan mo sa internet, sa phone, and craving for everything we see sa ating mga nakikita. At ito pa po ang mabigat, and pride in our achievements and possessions. Nagkakaroon na po tayo ng kayabangan dahil sa mga achievements and possessions na meron tayo. Dahil meron ka ng achievements, kuha ko to dahil sa akin eh. Pinaghirapan ko to eh. Ari-arian ko to sa akin to. At nakakalimutan na natin si Lord. At lahat po ng achievements and possessions natin kanina po galing kay Lord. Grace at mercy ni Lord at favor ni Lord sa atin. Amen po ba? Dahil binilas ka ng Panginoon. So yun po yung nakakalungkot. Pag dito po tayo nadidistract. Na-out of focus po tayo. Distraction is what keep us away from the Lord and we end up focusing on worldly things. Yung distraction po yung naglalayo sa atin sa Panginoon para makapag-focus sa worldly things. Ganito po ang isang sample niya na maliit lang. Halimbawa po, nagsusulat kayo or may tinatapos kayo sa work sa school. Nakita mo yung kuko mo madumi. Gupit ako kuko. Tapos wala na. Hindi mo na natapos. Na-distract ka na. Tama? Meron pa, nag-aaral ka, katabi yung phone mo, nag-ting. Check ko lang kung sino nag-message or notif. Ayun na, wala na, lumala na, natunood na ng vlog. No, hindi na nakagawa. Na-distract na. Diba? Nadidistract po tayo. Dahil ang mundong ito ay i-offer para ma-distract tayo. To steal, to kill, and destroy. Mawala yung focus natin kay Lord. Amen po ba? The world offer us a physical pleasure that will lead you to brokenness. Sa dulo pala, sisirain ka. Akala natin, okay. Akala natin, goods naman. Okay naman. Nakaka-satisfy naman sa sarili. Diba? Pero sa dulo pala nun, masisira tayo. Okay naman na may work ako ngayon, di ako nakakapag-church. Okay naman eh. Pero sa dulo, may brokenness. Nagagawa ko naman yung gusto ko, nabibili ko naman yung gusto ko, pero it will lead you to brokenness. So, kapatid, sabihin mo sa katabi mo, refocus yourself on the Lord. Refocus yourself on the Lord. Kay Lord ka mag-focus. Let us realign our heart, our mind to God. Amen? I-realign natin yung puso at isip natin sa Panginoon. Let us focus on the Lord, hindi sa distraction. Kasi kapag focus ka, kapag all eyes ka kay Lord,
hindi ka madidistract. Straight. Kay Lord lang ako titingin. Focus ako sa iyo, Lord. Samahan mo ako, gabayan mo ako, and He will help you. Don't be distracted, kapatid. Amen? Why are people disconnected from God? Ito pang isang mabigat. First, distractions. Dahil sa worldly things. Pangalawa, disconnected from the source and only dependent on yourself. Di-disconnect ka kay Lord or disconnected ka kay Lord at magde-depend ka sa sarili mong kakayahan. Ganun ka ba, kapatid? Na hindi mo pinapakinggan si Lord, di mo nilalapitan si Lord. Hindi, kaya ko to. I can do this. I can do this all day. Wow, Captain America. Diba? I can fix it. I can handle this. But, hindi sapat. Sabi po dito, Jeremiah 17:5-6, this is what the Lord says, cursed are those who put their trust in mere humans, who rely on human strength and turn their hearts away from the Lord. Who rely on human strength and turn their hearts from the Lord. They are like stunted shrubs in the desert with no hope for the future. They will live in the barren wilderness in uninhabited, salty land. Kapatid, bakit ayaw ni Lord na mag-trust tayo sa sarili nating kakayahan? Because we are not capable sa lahat. Hindi kaya ng kapasidad natin lahat, kapatid. Let us accept that, Lord, di ko kaya. Di ko kaya. We can control everything, but God is in control. Amen. We are limit, but God is limitless. Amen? So kapatid, wag natin i-handle, ipagkatiwala natin sa Panginoon. I-entrust natin sa Panginoon lahat. Dahil hindi natin kaya ng tayo lang. Hindi mo kaya. Kailangan mo si Lord. You need to be connected to God. Huwag mong sarilihin. Huwag mong suluhin. Sasabog ka. Wawasak ka. Maniwala ka sa akin. Ipagkatiwala mo sa Panginoon. Do not rely on human strength. Ano po ba yung stunted shrubs? Or stunted shrubs? Ito po ang itsura niyan. Ayan po ay nakikita sa desert na halaman na walang dahon, walang bunga, talagang ganyan lang. So if we rely on ourselves, para daw po tayong ganito. Unproductive, hindi ka effective, hindi ka proactive, lacking in hope, no? Wala kang pag-asa. Kasi sarili mo lang eh. Dumisconnect ka kay Lord eh. Barrenness, hindi ka na nagpuproduce. At hardship, nahihirapan ka. Ayaw po natin yan. Amen. Gusto po natin connected tayo sa Panginoon. At ito po, isa sa mga famous verse at isa sa mga favorite verse ko. Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do and He will show you which path to take. So tinuturo sa atin ni Lord today na we need to trust our heart to Him. Dahil alam ni Lord do not depend on your own understanding. Hindi natin na maiintindihan lahat. Amen? Bakit nangyayari sa akin to? Bakit pinagdadaanan ko to? Pero gusto ni Lord, anak, magtiwala ka sa akin. You need to give all your heart and trust to the Lord. Because He is control. Anak, di mo naiintindihan, maniwala ka sa akin. Sasamahan kita. Kalma ka lang. And seek His will in all you do. Ito yung maganda. Seek His will in all you do, pagkakatiwala mo sa Panginoon, and He will show you which path to take. Sa ibang salin, He will direct your path. Wow! So kapag nag-trust ka pala kay Lord at uunahin mo siya, pagkakatiwala mo sa Kanya, yung inyong desisyon, He will direct your path. Kaya tayo napapahamak kasi inuuna natin yung sarili natin, tama?
Nagre-relate tayo eh, kaya tayo napapahamak eh. Di gusto ko dito eh, di gusto ko dito eh. Eh si Lord, He will direct your path kapag pag connected ka sa akin. Amen? Connect to the Lord. What happens if I'm not connected to God? Ano mangyayari sa akin pag di ako connected sa Lord? Gusto ko maging connected ako sa Kanya, pero ano mangyayari sa akin pag disconnected ako kay Lord? Sabi sa John 15:5, yes, I am the vine and you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Apart from God, we can't do anything. Naririnig po natin palagi yan sa prayer, kahit saan, kasi totoo eh. Legit eh. We can do anything. Dahil hindi natin kaya. Mahina ako, Lord, kapag wala ka. Sabi nga ni Moses, bago siya pupunta sa promised land, Lord, kung di mo kami sasamahan, hindi na kami tutuloy. Kasi maganda sa presensya ng Panginoon. So apart from God, we can do anything. Baliwala. Baliwala. Ano pa? John 15:6, anyone who does not remain in me, hindi ka nananatili sa Panginoon, thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into pile to be burned. Sunugin na lang. Wala eh, di ka nakaremain kay Lord, disconnected ka sa Kanya, ano bang dapat gawin? Sunugin na lang. Ang silbi, sunog. It will lead you to destruction if you are not connected to God. Kapatid, masisira ka. Mapapahamak ka. Ayaw po natin yun. Amen? It will lead you to destruction. Ano pa? If we are disconnected from God, we are in danger. Mapapahamak tayo. Hindi happy ending. Danger. So, mahirap kapag ikaw ay disconnected kay God. You are connected on this world. Sa dulo, akala mo ayos lang. Sa dulo, di mo alam. Kinakain ka na, mapapahamak ka. Brokenness. Dinudurog ka. At the end, hindi lang ikaw maapektuhan, pati yung mga nasa paligid mo. So what should I do to stay connected to the Lord? Ano kailangan kong gawin para maging connected sa Panginoon? Sino pa gusto maging connected kay Lord? Alam na natin kapag disconnected, anong pwedeng mangyari. Ngayon, ang goal natin, maging connected sa Kanya. Number 1, ano ang una? We must remain in Him. Remain on God. Remain in me and I will remain in you. Doon palang panalo na eh. Amen? If you remain on God, and I will remain in you. Secured. Safe. Yun na yun eh. Di ba? Bira, Lord, nakaremain ako sa iyo. Sige anak, I will remain in you. For a branch cannot produce fruit, it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. So kapatid, kapag nakaremain ka kay Lord, si Lord ay nakadikit din sa'yo. Our relationship with the Lord isn't a one-time commitment. It's a daily choice to trust, obey, and draw near to Him. Ang relasyon natin sa Panginoon, hindi lang isang beses. Pipiliin mo araw-araw. Choice mo siyang piliin araw-araw. It may free will, but always choose God each and every day. Amen? Our relationship with the Lord isn't a one-time commitment. It's a daily choice to trust and obey and draw near to Him. Lagi kang kumonek sa Panginoon. Lagi kang manatili sa Panginoon. Yes, mahirap. Yes, may challenges. Pero always cling to God. Amen? Cling ka lang sa Panginoon. Kahit mahirap yung sitwasyon, kahit mabigat, remain on God. Abide on God. Sa ibang salin, remain in Him. Staying connected to God bears fruit. So kaya po may example dito. For example, ito po yung branches. If
hindi po siya connected sa source, hindi po siya magpuproduce ng fruit. Tama po ba? Staying connected to God bears fruit. So kahit magmahi ka tayo dito, kahit gawin natin lahat, hindi siya magpuproduce. Kasi hindi siya connected sa source. Hindi siya connected sa pinaka-vine. So if we are connected to God, we bear fruits. Gusto po ba natin ng bear fruits? Ano po ba ito? Ito ang mga bear fruits. Galatians 5:22-23, but the Holy Spirit produced this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Kapag connected ka kay Lord, masarap sa pakiramdam. Mas magpuproduce ka ng fruit. Meron kang love na kahit meron kang kaaway, kahit meron kang hindi kasundo, ginawan ka ng masama, pero because you have love, papatawarin mo siya, mamahalin mo siya. Kasi yun yung utos sa akin ng Panginoon. At doon ako lalago at tagapin kita. Joy! Every morning, new every morning, if you have stay connected to God, you have joy in your life. Na nagagalak ka, na masaya mabuhay. Hindi yung kapag hindi ka connected kay Lord, kahit kompleto tulog mo, pagising mo, you have emptiness. Na parang kulang. Kompleto naman tulog ko, pero parang ang bigat. Pero pag if you are connected to God, may joy, parang every gising is a blessing ah. Di ba? Parang kaya mong grumain, kasi inuuna mo si Lord eh. May joy eh. Pero pag walang joy, mabigat. Kasi merong humahalili sa puso natin. We are disconnected. Dahil disconnected, may sin. Di ba? Meron tayong dinaramdam. Peace. 1 million o peace, ano pipiliin mo? Yung iba pipiliin peace. Kasi maraming mayayaman. May billion, may million, pero hindi peace. Walang peace. Pero we have God, we have peace. Kahit mahirap, kahit mabigat, we have peace. Lord, I know you are with me. May peace. Ito naranasan ko eh. Itong naiintindihan ko. Lord, salamat, may Diyos ako. Paano kaya yung mga taong may problema tapos walang Diyos? Eh di ang hirap. So we are blessed that we have God. Kahit may circumstances, we have peace. Because of Him. Patience. We have patience. Lord, ang tagal naman ng work. Lord, parang ang tagal naman ng someone. Lord, parang hindi ako makapasa sa gusto kong school. Bakit ganito? Ba't dito naranasan ko? Patience. Lord, I know you have a better plans for me. May better school, may better work, may better someone, ibibigay mo sa akin. I need to be patient. Kapag connected ka kay Lord, may fruit. Patience. Patient lang. Gagaling ka. Patience. God will provide patience. You have patience. Hindi ka magmamadali, hindi ka raratsyada, mapapahama ka pag rumatsyada. Goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. May self-control ka na. Titimbangin mo na anong mas tama, ano mas mali. Pag pinili ko to, baka mapahamak ako. Pag inuna ko yung emosyon ko, baka sumabog, mag-away kami, magka-chaos, hindi kami magkasundo, may self-control ka na. Ay, hindi. I need to be silent, pahupain, communicate, magkakaayos. Hindi ka na short-tempered. May self-control ka. Yun yung bear fruit. May bunga. At ito maganda, hindi ka lang mabibenefit, pati ibang tao mabibenefit because you have fruit in your life. Ganda, di ba? Kapag connected ka kay Lord. At ito, remember, do not focus on having the fruit first, focus on staying connected to God. Baka kasi nag-jump tayo eh. Baka inuna agad natin, they bear fruit, they pagpapala agad, blessing agad. Hindi kapatid, you need to be stay connected muna kay Lord bago ka mag-bear fruit. Amen? You need to be stay on God. You need to be stay connected to God. Cling to God. Lord, no matter what happens, kahit mahirap, kahit mabigat, I need to be stay firm and stay connected to you. At everything will follow. Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin muna natin si Lord. Amen?
And everything will follow. So our main goal, our main task is to be stay connected lang muna kay Lord. Stay connected lang kay Lord. Yun lang. Stay connected kay Lord. So yung mga pinag-pray natin, yung mga hinihingi natin, yung mga inaas natin, He will give. You need to be stay connected. Amen? Amen. Yun. Pangalawa, what should I do to stay connected to the Lord? We must undergo the pruning process. Ano ba yung pruning process? He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit. And He prunes the branches that do bear fruit so they will produce even more. Sino po dito mga naghahalaman? Wala na? Farm bill na lang, no? Naghahalaman, di ba, nagpo-prune, kinakat, hindi para ikat na alisin, kundi kinakat dahil para mag-bear ng fruit. At ganoon din po, no, sa halaman, kinakat siya para mas bumunga siya. Sabi dito, the act of practice of cutting or looping of undesired twigs, branches, or roots. Or sa spiritual, God's work of removing or refining aspects of believers' life to promote spiritual growth and fruitfulness. So yung pruning daw pala is removing and refining. So ibig sabihin, hindi siya masarap sa pakiramdam. Tama po ba? Masakit. Sino po dito nung gusto nun? Masaktan. Ayaw natin nun eh. Pero yung pruning, it will help us for spiritual growth and fruitfulness. May gusto po akong i-share sa inyo na testimony. It's about pruning process. Siya po si Kuya Noni, hindi po si Jugs. Siya po si Kuya Noni. Kilala po ba natin siya? Si Kuya Noni po ay, nung bata pa lang siya, ang family niya is Christian. So, lumaki siya ng Christian life, no, sa family. And then, sa kanyang paglaki, siya po ay natuto mag-drums. Nagda-drums sa church, nagsiserve kay God. And then, ang mga mostly kasama niya is mga elders or mas may higher age sa kanya. And then, dahil nga, syempre, hindi talaga maiiwasan eh. Dumating sa point na na-disconnect siya kay Lord. So kapatid, kapag Christian ka, hindi ka accepted. Hindi smooth sailing. So nung college siya, na-disconnect siya kay Lord. Nung after nun, na-disconnect siya, nagbanda siya. Drummer na siya sa labas, hindi na siya nagda-drums for the Lord. Nagda-drums na lang siya para sa pera, para sa tao. So nakakasabay niya daw yung mga December Avenue before, sa Makati, yan. Tapos syempre, kapag ikaw ay nasa worldly, you are distracted and focused on worldly things, physical pleasure, natuto po siyang uminom. Uminom, nagyosi, yan po. Hindi lang po yan, natuto din mag-drugs. Siyempre, pag-gig, puyat, di ba? Kailangan batak ka, kailangan gising ka. Natuto siya. Na-disconnect. And then, siya po ay nagkaroon na ng asawa. Sila po ay umuwi ng Davao. At siya, yung anak niya po yung asawa niya, ay nagli-labor. Nagkaroon ng lindol sa Davao. So habang nagli-labor yung anak niya, yung asawa niya, nagkalindol. So nanganak sa ground floor na. Mahirap, parang Lord, pero hindi siya humingi ng tulong kay Lord. Kasi ito na yung sabi niya eh. Ito na yung sabi niya, narinig ko. Bro, ito na talaga buhay ko eh. Di na ako magbabago eh. Parang tanggap ko na mamamatay ako, eto na ako. Hindi na ako kaya baguhin ng Panginoon. Disconnected na ako sa Kanya. Handa na akong mamatay ng makasalanan ako. Na ito na yung life ko. Yun na, ready na siya. Kapag sarili na. Disconnected from the source and dependent sa sarili niya.
And one time, syempre, if you are truly disconnected to the Lord, chaos, brokenness sa family, lagi sila nag-aaway ng ate niya, dumadating sa point na masasakit na yung sinasabi niya sa ate niya, hindi na sila nagkakasundo. Broken, sira na. Pero si Lord talaga mabuti, nangungusap. So, nangusap sa kanya si Lord, kinausap niya yung ate niya, humingi siya ng tawad. Pero, ano lang, for brothers lang na maging mabuti sila. Then, uwi siya dito sa LP, kasi nga madalas lumindol sa Davao. And then, nangungusap si Lord sa kanya. One time, nakatulog siya, nananaginip. Yung, alam niya yung pako na hindi masyado nakabaon sa kahoy, sabay nakabaliko. So, maling pukpok, nakabaliko, tas hindi baon. Nanaginip siya, ang Lord daw, hinugod yung pako, in-straight, isang pukpok, bumaon sa kahoy. So parang, Lord, ano yun? Ano yung pinapakita mo sa akin? Tinouch ni Lord yung heart niya. At He chose to be connected on God again. Dumaan siya ng pruning process. Lord, I want to change my life. So nagkaroon po ng revamp, sumali siya. Pero before that, once he surrendered his whole life, sabi niya nga pa nagbibisyo na siya, emptiness eh. Para nakukuha ko naman yung gusto ko, nabibili ko naman yung gusto ko, nakakasaya ako. Pero emptiness, yun yung nararamdaman ko, emptiness. Pero nung muli ulit siyang mag-surrender sa Panginoon, yung bisyo niya, natanggal. We can't do eh. Hindi natin kaya ng tayo lang eh. Kailangan natin ng Panginoon. Natanggal yung bisyo, sumali ng revamp, nagpatuloy. Siya na po ay one of our bases dito sa church. Praise the Lord. Praise the Lord. Binago ng Panginoon, dumaan ng pruning for spiritual growth. Masakit. At hindi lang po yan. Sabi niya sa akin, bro, gusto ko maging mabuting ama ako sa pamilya ko. Gusto ko maging mabuting tatay ako sa family ko. I want to be a father figure, a role model to my wife and to my son. And sabi niya, gusto ko yung anak ko, pag lumaki, makilala ang Panginoon at mag-serve din sa Kanya. So pinagpala ni Lord ang buhay ni Kuya Noni. Pruning is painful, but it will lead you to growth. Masakit, mahirap, it's hard. Pero we need to undergo the process of pruning para tayo ay mag-grow. Jeremiah 17:7-8, dito na po ako magtatapos. But blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. Ulitin ko po, trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. They are like trees planted along a river bank with roots that reach deep into the water. Such trees are not bothered by the heat or worried by the long months of drought. Their leaves stay green and they never stop producing fruit. So if you are connected to God, if you are deeply rooted to God, you will bear fruit. At ito na yung magiging itsura natin. So meron mang drought, meron mang heat, but if you are deeply rooted to God, you will never stop producing fruit because you are connected to God. Kapatid, piliin natin lagi sa araw-araw maging connected sa Lord. No matter what happens, always choose to stay connected to God. Amen po ba doon? No matter what happens, always choose to stay connected to God. Kapatid, kahit mahirap yung sitwasyon, kahit painful, feeling mo hindi ka gagaling, feeling mo wala na mangyayaring maganda, choose to stay connected to God because God is moving in your life. Kapatid, wag kang sumuko. Wag kang disconnect sa Panginoon.
Kay Lord ka mag-focus. Kay Lord ka tumingin. And He will help you. And He will strengthen you. And give you peace. Kapatid, lahat yan, painful, lahat yan, masakit, pero worth it sa dulo. Dahil matututo ka at mag-grow ka. At hindi lang ikaw, ito uli ko sasabihin, hindi lang ikaw mabe-benefit, pati ibang tao na sa paligid mo. Sabihin mo sa katabi mo, always choose to stay connected to God. Kapatid, stay connected. Stay connected to God. Kahit mahirap, kahit masakit, stay connected. Kung lalabas po kayo sa simbahan ito, ang tanging maalala nyo, ang gusto ko lang po maalala nyo, always stay connected to God. Amen? Lord, let us pray. Lord, Heavenly Father, Lord God, today, Lord, thank you, Panginoon, for reminding us today, Panginoon, na Lord, ang kailangan gawin namin ay maging connected sa iyo, Lord God. Lord, inaamin namin, hindi po namin kaya ng kami lang, hindi po namin kaya ng sariling lakas namin. Lord, mahina kami, Panginoon. Lord, nadidistract kami, Panginoon. Pero Lord, please, Lord, help us. Help us, God. Tulungan mo po kami, Panginoon, na hindi mawalay sa iyo. Lord, kung darating sa point, Lord God, nahihirapan kami, Lord, always comfort us. Always tap us, Panginoon, na anak, nandito lang ako. And Lord, today, as we go, Lord God, Lord, itong aming natutunan, Lord God, ay sasabuhay namin, ipapamuhay namin, Panginoon, na Lord, everyday, Lord God, Ikaw ang pipiliin namin, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord God. And Lord, today, we speak blessing, Lord God. We speak healing. We speak provision, Lord God. Speak for guidance, protection, Panginoon, sa inyong mga anak. Lord, today, Lord, we surrender everything to you, Lord God, to your feet. Lord, our worries, our struggles, our sins. Lahat ng ito, Lord God, binababa namin sa inyong paanan. Lord, hindi namin to kailangan. Ang kailangan namin, Ikaw, O Diyos. Lord, maraming salamat, Lord God, for comforting us. Lord, hindi mo kami nilagpasan ngayon, Lord God. Pinadama mo sa amin ang inyong presensya, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Lord, ito po ang aming nag-iisang panalangin, nag-iisang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.